Ngayon, mga kabunyog, tungkol kay Trillanes, mukhang hindi mangyayari na si Trillanes ang magiging DILG secretary. Bakit? Ay kasi narinig ko yung sagot ni PBBM. In-interview tinanong si PBBM doon sa Japan. Ah, Papalitan niyo na po ba si DILG Secretary Junvic Rimulya? Ang sagot ni PBBM, hindi. May tiwala pa daw siya kay Junvic Rimulya. So ano na yon, sa tingin ko, yung sinasabi na si Trillanes ang posibleng maging DILG Secretary o kaya si Benhur Abalos ibabalik, hindi. Nagsalita na si PBBM mismo. May tiwala pa daw siya kay Junvic Rimulya. Sa tingin ko, malakas kasi talaga itong magkapatid na Rimulya kay PBBM. Bakit? Marami rin kasing ginagawa sila Rimulya para kay PBBM. Si Boying lang, grabe ang ginagawa. Yung mga pagkaso dyan sa mga senador na yan. At yung mga si Ombudsman Boying kasi, talagang pag mali, pag kakasuhan, sino ka pa man. O kahit nga si Martin Romualdez, kakasuhan ni Boying. Kahit si Manny Bunuan, kinasuhan. Kaya, kumbaga, para kay PBBM, malaki ang tinatanaw niyang pagkilala dito sa magkapatid na Rimulya, si Boying at si Junvic. Bagamat si Junvic medyo talaga mahina yung accomplishment, Rimulya yan . Grabe yung tiwala ni PBBM sa magkapatid na Rimulya. Kaya kahit medyo marami ang na humihiling na palitan niya na si Junvic, pero para kay Boying, kasi si Boying naman maganda ang performance, hindi niya aalisin si Junvic. Sabi niya, may tiwala pa rin siya kay Junvic Rimulya, sabi niya. Malungkot lang kasi marami ng kahinaan, mahina itong si Junvic . Kaya lang, ako nasabi ko na rin yan, parang itong si Junvic kasi malakas talaga kay PBBM. Ay si PBBM naman, kapag ka sa kanya, kapag grabe ang tiwala niya sa'yo, hindi ka talaga ilalaglag ni PBBM. Ganon ang attitude ni PBBM. Pagdating sa magkapatid na Rimulya, grabe ang tiwala niya. Kaya lang, ito naman sanang si Junvic, sana naman si Junvic Rimulya, dahil grabe ang tiwala sa kanya ng Pangulo, pakitaan niya naman ang accomplishment. Pakitaan niya naman ang accomplishment, hindi yung dahil sa tiwala ng Pangulo, na siya, okay na yan kahit wala siyang magawa. Ano na yan . Grabe na kasi ang kapalpakan ni Junvic. Sana naman bawiin niya. Yung tiwala sa kanya ng Pangulo, sana naman bawiin niya rin ng akumplisisyento. 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, pagdating kay Trillanes, anong mangyayari kay Trillanes? Mayroong bagong posisyon na inaalok yata kay Trillanes . Yung Office of Transnational Crimes. Mga kabunyog, importante din yan. Alam nyo, yung transnational crimes ngayon, yung mga transnational crimes, mga yan ang ibig sabihin ng transnational crimes, yan na yung mga kaso na kino-coordinate sa Interpol. Halimbawa, yung tungkol sa ICC, kanino yan kino-coordinate ng Interpol? 'Di ba kasi ang ICC humingi ng tulong sa Interpol dahil sa mga wanted ng ICC tulad ni Bato de la Rosa. Ang ginawa naman ng ICC, ang Interpol, makiki-coordinate yan sa local na counterpart nila. Kung local na counterpart ng Interpol sa Pilipinas ay itong Office or Center for Transnational Crimes. Transnational Crimes. Ngayon, mukhang dyan daw nakikitang ilalagay si Trillanes. Okay na rin yan. Yan naman talaga, magaling ang magiging role dyan ni Trillanes. Kasi yung tungkol sa ICC, sa kanya pa rin yan. Pangalawa, isa pang trabaho ng opisina na yan, yung pag-follow up ng red notice ng Interpol para kay Harry Roque, para kay Saldico. Trabaho rin yan ng opisina na yan.
yang office o Center for Transnational Crimes. Kaya sa totoo lang, malaki rin ang magiging role ni Trillanes kung siya ang hahawak niyan, kung siya ang maa-appoint diyan. Kasi matututukan niya na si Saldico, matututukan niya na si Harry Roque. Yan ang mga hinihintay ng taong bayan eh. Maaresto na si Saldico at maibalik dito. Ha? Para mapanagot sa mga krimen niya. Ganun din si Harry Roque kasi masyado nang mayabang. Oh. Ah, okay na rin 'yan sa tingin ko kung talagang yun doon nakikita si Trillanes, ah, kung doon nakikita si Trillanes diyan sa Office for Transnational Crimes, malaki rin ang magagawa diyan ni Trillanes. Sa kanya naman talaga yung ginagawa niya halos eh. Nakikipag-coordinate sa Interpol tungkol sa ICC. Oh, kaya lang ginagawa kasi dati yan ni Trillanes, wala siyang posisyon sa gobyerno, private capacity. Pero ngayon, pag na-appoint na siya diyan sa posisyon na yan, legal na yung kanyang mga gagawin. Hindi na siya maki-question. Hindi na siya maki-question. Kaya mas maganda yan. Ah, mukhang pinag-iisipan na daw, pinag-aaralan na ni PBBM kung i-appoint nga si Trillanes diyan sa pwesto na yan. Actually, hindi na dapat ano yan, pag-isipan. Kung talagang ayaw ni PBBM na i-give up si Jun Vic Rimulya, kasi grabe ang tiwala niya, okay, pagbigyan na natin. Pero sana naman si Jun Vic Rimulya din, gawin niya naman yung trabaho niya. Gawin niya naman yung trabaho niya. Oh. At si Trillanes kung ilalagay doon sa transnational crimes, yung Office of Transnational Crimes, okay na rin yan. Sa tingin ko gagawin ni Trillanes talaga yan, yung trabaho na yan. Pag nalagay siya diyan, lalong mamomroblema si Bato. Kasi trabaho talaga yan ng office na yan, yung pag-ano kay Bato. Kasi yung office na yan ng transnational crimes, yan yung local counterpart ng Interpol. Diyan nakikipag-coordinate ang Interpol. At yan din yung nakikipag-coordinate sa Interpol tungkol sa mga wanted naman sa Pilipinas. Tulad ni Saldico, ni Harry Roque, o yun. Kaya maganda yan, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ah, ah, maganda. At least, kung yan talaga, pwede na rin yan kay, pinag-aaralan na rin daw ni Trillanes kung tatanggapin niya, may nabasa akong mga posts na dun iniisip si Trillanes na ilagay. Kasi nga nagsabi na si PBBM habang nasa Japan, hindi niya papalitan pa si Junvic Rimulya. May tiwala pa daw siya. Mukhang malakas talagang masyado ang mga Rimulya sa Marcos eh. Ano, mga kabunyog?